May isang tao, si Narciso o Lalo, na nagsasabing isa siyang sugo ng Diyos. At alam nyo, may dala siyang mga mensahe na medyo controversial. Ano-ano nga ba to? Yang ang aalamin natin ngayon. Okay, simulan natin dito. Grabe, ayon kay Olalo, hindi yan galing sa kanya ha? Mismong Diyos daw ang nagsabi niyan sa kanya. So dito pa lang, set na agad yung tono. Kung naniniwala ka, ito ay isang pangako. Pero kung hindi, para kang binigyan ng isang matinding babala. So, saan ba nagsisimula ang lahat ng turo niya? Well, sa isa sa pinaka-importante at pinakamalaking selebrasyon sa buong mundo, ang Pasko. At dito pa lang, may problema na agad para sa kanya. Kasi ganito yan. Para sa kanya, yung Pasko na sineselebrate natin every December 25, haka-haka lang daw yan. Hindi yan yung totoong araw. Ang mas malala pa raw, isa itong maling turo na ginagamit lang ng mga institusyon para kumita. Yung mga tradisyon natin, tulad ng simbang gabi, paraan lang daw yan para maging commercial ang lahat. At hindi siya nagpipigil sa mga salita niya, ha? Ang sabi pa nga niya, para raw tayong bobo at tanga kasi alam na raw nating mali pero sige pa rin tayo sa pagsunod. Para sa kanya, bulag tayong sumusunod sa isang maling tradisyon. Okay, so kung mali ang December 25, di kailan ang tama? Dito napapasok yung sinasabi niyang divine revelation. May ipinakita raw sa kanya sa isang banal na pangitin. At itong pangitain niya medyo unique. Imagine this, nagmo-motorcycle daw siya papunta sa isang party. Tapos yung angkas niya, si Jesus daw mismo. At habang nasa biyahe sila, doon daw ipinakita sa kanya ang lahat. So pagdating nila sa party, pinatulong daw siyang magdekorasyon. Ang problema, sa tuwing hinihila niya yung palamuti, napuputol. Paulit-ulit daw. Tapos lumapit daw si Jesus, kinuha yung dekorasyon, inilipat sa pinakadulo, at sinabi sa kanya, dapat kasi gunting ang ginamit mo. Bawat detalye dito, bawat kilos, may ibig sabihin pala. So anong ibig sabihin nung napuputol na dekorasyon? Simple lang daw. Yan daw yung tradisyon natin, sira. Depektibo, gawa-gawa lang ng tao yung pag-celebrate ng Pasko sa December 25. Yung paglipat ni Jesus sa dulo. Yun na yung punchline, yung mismong revelasyon. Ang tunay na Pasko, ang tamang selebrasyon ay nasa dulo. Dulo ng ano? Dulo ng taon. December 31, hating gabi. Sakto sa pagsalubong ng New Year. Pero hindi lang naman tungkol sa tamang petsa ang usapan dito eh. Ang pinakaminsahe raw talaga ng pangitain ay ito. Gawin mong Pasko ang bawat araw. Paano? Sa pamamagitan ng patuloy na paggawa ng mabuti. Yun yung tunay na diwa. At dito na tayo papasok sa isa pang core teaching niya. May konsepto siya na tinatawag niyang tunay na pagtulungan at, well, may mga rules to. So ano nga bang ibig sabihin ng tunay na pagtutulong para sa kanya? Hindi pala basta-basta yan. May mga specific na rules or qualifications. Okay, so ito yung mga rules. Dapat walang hinihintay na kapalit. Kailangang kalimutan mo na nagbigay ka at hindi pwedeng ibigay ang wala ka. Pero para sa akin, ang pinaka-interesting dito ay yung isa. Dapat galing sa pawis mo. Ibig sabihin, galing sa sarili mong pinaghirapan. At hindi ro tunay na tulong kung ginagawa mo lang para sa political favor. May kwento pa nga siya tungkol dito. Sabi niya, mas okay pa na magbigay ka ng 50 pesos na hindi mo nababalikan kaysa magpautang ka ng 100 na magiging dahilan pa ng utang na loob at samaan ng loob. Gets niyo yung point? Yung sincerity ng pagbigay mas mahalaga kaysa sa halaga. Okay, so napag-usapan na natin yung Pasko at yung pagtutulong. Ngayon, dadako tayo sa huling bahagi ng mensahe niya. At ito, promise, isang seryosong babala para sa mga kumukontra sa kanya. Kasi ayon sa kanya, yung mga kalamidad, lindol, baha, mga bagyo, hindi yan basta-basta nangyayari. Yan daw ay parusa. Parusa para kanino? Para sa mga taong nangungutya sa kanya at sa mensaheng dala niya. At hindi lang yan basta sinasabi nagbibigay siya ng mga specific na example. May mga sakuna raw sa Iloilo, tapos may malaking baha sa Cagayan at sunod-sunod na lindol sa Davao. Ang common denominator, sa mga lugar na yan daw, may mga grupong bumatiko sa kanya. So para sa kanya, yun na yung ebidensya, katuparan ng propesiya niya. At yan yung koneksyon pabalik sa sinabi natin kanina sa simula, di ba? Yung quote na, ako ang bahala sa kanila. Ito na yun. Para sa kanya, ang mga trahedya, hinahanap talaga nito yung mga taong nanakit at nangutya sa kanya dahil siya nga raw ang sugo. So,
Ang dami nating narinig, mga turo, mga revelasyon, mga babala. Pero kung isusummarize natin lahat, ano ba talagang gusto niyang iparating? Sa huli, sinasabi niya na may 3 bagay lang na hinihingi ang Diyos sa atin. At ano yung 3 yun? Una, pagbabago. Pangalawa, pagsisisi. At pangatlo, at pinakaimportante siguro, lubos na paniniwala. Yan yung 3 pundasyon. Para kay Olalo, ito yung daan. Ang taning daan para maligtas. So, lahat ng ito, iniiwan tayo sa isang malaking tanong, di ba? Hanggang saan ba ang panananampalataya? At saan na nagsisimula yung iba? Sino ba ang may karapatang magsabi kung ano ang totoo at kung ano ang hindi? Isang tanong na valid, lalo na sa panahon natin ngayon.